Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ay handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit ng pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. O kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit ng pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit ng pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Mayong adlaw o kon gabi sa aton mga kabiyanan diri sa West Visayan Conference. Direkta kita nga nagpanamyaw liwat sa aton mga kauturan sa nasakupan sa aton nga teritoryo diri sa WBC pud man sa mga kaislahanan kag mga lugar nga malabutan sa aton nga pagpangalagad diri sa inyo mga kauturan sa online, sa aton man mga kabiyanan sa abroad, mga pamilya, mga amigo-amiga kag mga kauturan, no? Subong man sa mga followers dini nga programa, welcome back sa aton nga pagtuon, no? God's Work and its Support Part 4 mga kauturan. Ini ikalima ng presentation, no? Kaupod sa introduction sa may level 2. Okay? Aton liwat kabo ginaagda sa pagbuylog sa pagpangamuyo. Buksan naton ini sa malipot lamang nga pagpangamuyo. O Diyos nga mahigugmaon sa sining tion, yari liwat ang imo mga alagad, mga kauturan, kag mga abyan. We would like to invite your Holy Spirit to lead and guide us. And bless, dear Lord, everyone, that we will be able to understand and assimilate all the important messages you are going to impart through this program. And we pray for the outpouring of your blessings and your grace to everybody. Thank you for helping us all. Please give us wisdom in Jesus' name. Amen. The world and the churches are breaking God's law. Nag-abot kita sa punto mga kauturan nga ang kalibutan, ang mga kaiglesia,hanan, deviate o kon
masiling naton mga kauturan nga lisa no sa kasuguan sa Ginoo, and the warning must be given. Kaginang warning makita naton mga kauturan sa Revelation 14 verses 9 up to 11. Nga kon ang bisan sino nga tawo nga magsimba sa sapat kag sa iya larawan, o kon magbaton sang patin sinis sa iya agtang, o kon sa iya kamot, sa amuman nga bagay magainom sang tagayan sang kasingkal sang Ginoo nga gin bubo nga wala sing simbog sa kupa sang iya kaakig. With such a curse hanging over the transgressors of God's law, holy law, should we not show greater earnestness, greater zeal? Why are we so indifferent, so selfish, so engrossed in temporal interest? Is our interest separated from the interest of Jesus? So nakita natin mga kauturan nga ang kalibutan, yara siya sa bibi sang peligro bangod sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Kita bala magpasimple-simple lamang nga ang aton panahon ginahinguyangan naton sa mga temporary nga mga butang, kag wala naton ginhatagan sing pagtamod ang buluhaton sang Ginoo, God buligan yadto mga katawhan, mga kalag nga ara ang ila kabuhi sa peligro. Has the truth become too pointed, too close in its application to our souls? Unlike the disciples of Christ who were offended, have we turned away to the beggarly elements of the world? We spend our money for selfish purposes and gratify our own desires while souls are dying without a knowledge of Jesus and the truth. How long shall this continue? Tub-tub pabalasan ni magapadayon mga abyan. Kung kisa ang aton panahon ginagamit naton sa mga temporary lamang nga mga bagay, hiuna naton ang aton kaugalingon bangod sa aton nga mga personal nga mga interest, kag niyan ang mga katawhan nga nagatugumatayon nga wala sang ihibalo kay Kristo, magapadayon bala ini mga kauturan nga magapabilin sa amo nga kahimtangan. All should have a living faith. So dapat kita tanan may ara buhi nga pagtuo, a faith which work by love and purifies the soul. Men and women are ready to do anything to indulge self, but how little are they willing to do for Christ or for Jesus Christ and for their fellow men who are perishing for the want of the truth? So ang mga tao, ilabi na gid ang iglesia, nagapatuyang sa kalipay, sa pagpatuyang sa kalipay sa kalibutan, apang pila lamang mga kauturan ang willing magpangabudlay para luwason yadtong mga kalag nga nagakinanglan sing kamatuoran. We need to invest now in the bank of heaven. So, kinanglan kita mga kauturan mag-invest dito sa bangko sa langit, no? Has not the time come when we should begin to cut down our possessions? May God help you who can do something now to make an investment in the bank of heaven. We do not ask alone, but a free will offering, a return to the master of his own goods which he has lent you. So, ari mga kauturan, ang Ginoo nagatudlo sa aton kung diin kita dapat mag-invest sang aton nga resources. Diri bala sa manggad sa duta, nga wala diri sang seguridad, ari diri ang sipit, kawatan o kung tuktok nga naga-ut-ut apang dito sa langit mga kauturan.
Iyara dito ang eternal security. Now, if you love God supremely and your neighbor as yourself, we believe you will give tangible proofs of the same in free will offerings for our mission work. So, klaro mga kauturan niya kung kita tuod-tuod nga naghigugma sa Ginoo, kag sa aton isig katawo kaangay sa aton ko galingon. Kita man magapakita sing isa ka pagpamatuod nga kita maga-provide sing hanuot nga halad, no? Tinagipusoon nga halad mga kauturan agud suportaran ang buluhaton sa Ginoo to invest our resources in the bank of heaven. Mga kauturan, no? There are souls to be saved, mga abyan. May mga kalag nga dapat naton luwason. And may you become co-workers with Jesus Christ in saving these souls for whom Christ has given His life. Kabaytaning akita manging kabahin sini sa pagluwas sa ila, kaupo ni Kristo, the Lord will bless you in the good fruit you may bear to His glory. May the same Holy Spirit which inspired the Bible take possessions of your hearts, leading you to love His Word. So, amo na mga kauturan nga kabay ining balaan nga Espiritu sa aton nga pagtuon karon, amo ang maga-possess, maga-inspire sa aton, kag ini maga-take possession sa aton nga heart, agod ka kita may kabalaka o kung may pag-ulingag sa aton nga mga kaabyanan, sa aton nga mga isig katawo. Ining Espiritu nga amo ang kabuhi, no? May it open your eyes to discover the things of the Spirit of God. The reason there is so much dwarf religion today, it's because people have not brought practical self-denial and self-sacrifice into their lives. So, amo na mga kauturan nga ang relihiyon, tinatawag sa nga dwarf religion, wala naga-prosper, wala naga-uswag sa espirituhanon nga bagay tungod hindi kita buot magsakripisyo sa aton nga comfort, sa aton nga kinitaan, sa aton nga tion para magpangabudlay sa iban. The great outpouring of the Spirit of God, which lightens the whole earth with His glory, will not come until we have an enlightened people that knows by experience what it means to be laborers together with God. Ang Ginoo mga kauturan, hindi siya magbubo sang balaan nga Espiritu sa pasanyog sang kasanag sa kalibutan until we have an enlightened people. And when we have an entire wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the fact that by an outpouring of His Spirit without measure, but this will not be while the largest portion of the church are not laborers together with God. Hindi pag-ibubo sang Ginoo ang fullness sang naulihi nga ulan until nga ang kalabanan o kung ang majority sang miyembro sa iglesia wala nagapakigbahin sing bugos, wala sing bugos nga pagpanugyan sa buluhaton sang Ginoo o kung sang ila gugma sa Ginoo kag sa ila isig katawo. So mga kauturan, kung gusto naton nga mabasa sang balaan nga Espiritu, let us get involved in the prayer. Let us get involved in the ministry of support to the proclamation of the gospel of Jesus by supporting His church through our donations, through our offerings, and by returning the tithes. Mga kauturan, ang Ginoo magapasagahay sang balaan nga Espiritu. God cannot pour out His Spirit when selfishness and self-indulgence are so manifest. When a spirit prevails that, if put into words, would express that answer of Cain, am I my brother's keeper? Ti ako bala ang bakiro sa akon utod? Ti anong labot ko? Ano karon? Mga abyan, hindi pag-ibuhos ng Ginoo ang balaan ng Espiritu sa sadtong wala nagakinanglan sini. Sa sadtong wala sing pasunaid kag kabalaka sa iya buluhaton. Ang aton diri mga abyan, we are not just promoting giving here.
but we promote the giving of our hearts, our total and full consecration to Jesus. Ang aton bugos nga pag-alagad sa Ginoo, agod nga mabato naton mga kauturan ang ang pagbuhos ang bala ni Espiritu, nga may ara na kita gugma, ara kita kabalaka, nga ang iglesia maaman, kag sa paghimo sang bulhaton, kag nyan mag-abot ang aton Ginoo. Subordinate every earthly interest. So dumduman naton mga kauturan, na kinahanglanon man ang trabaho, kinahanglanon man ang kwarta, kinahanglanon man ang pagkaon, kinahanglanon man ang balay, kinahanglanon, tanan niya mga butang, mga kinahanglanon. Okay? Apang ini means lamang to advance the mission. These are just subordinate, no, to the work of God. Secondary lang na mga kauturan. Amo na nga seek ye first, no, and these things. No? Now, my dear brethren and sisters, ang manalagna sang Ginoo naga-appeal sa aton, I speak to you in words and love and tenderness. Every earthly interest must be made subordinate to the great work of redemption. Remember that in the lives of the followers of Christ must be seen the same devotion, the same subjection to God's work of every social claim and every earthly affection that was seen in his life. God's claims must ever be made paramount. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Christ's life is our lesson book. His example is to inspire us to put forth untiring, self-sacrificing effort for the good of others. So dapat ang paramount, ang pinakalabaw, ang aton interest is the expansion, no, the interest of Christ for His church. Ang buluhaton gid sa Ginoo, no, ang iya ginharian, no, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kag ini nga mga butang subordinate lamang. This will be added unto us. Okay, ang cross plus hindi man na minus. So, the moment we seek God first, everything will be added to us. Now, every follower or every power of Christ's servants is to be kept in continual exercise to bring many sons and daughters to God. In His service, there is to be no indifference, no selfishness, any departure from self-denial to self-indulgence, any relaxation of earnest supplication for the Holy Spirit's working means so much power given to the enemy. Christ is reviewing His church, how many there are whose religion's life is their own condemnation. So mga kauturan, hindi kita pwede nga magpoyaya, no? Magpa-relax-relax. Dapat mangin aktibo kita mga kauturan, kag ang aton interest, amo ang interest of His church. Now, here, God demands that which we do not give. Ano ang ginademand sa Ginoo? Yan tong wala natong ginhatag. Ano ina? Amo na ginatawag nga unreserved consecration. So He demands our unreserved consecration. If every Christian had been true to the pleas made on accepting Christ, so many in the world would not have been left to perish in sin. Who will answer for the souls who have gone to the grave unprepared to meet the Lord? Now, sino bala ang magapanabat sa sining mga kalag nga nagpanaog sa lulubngan nga wala gid nakabati, wala gid nakahibalo sang kamatuoran? Mga abyan, ang Ginoo nagademand sang aton nga unreserved consecration. Tani madamo sa mga katawan nga wala mawala kon sang temprano aton sila gin pangabudlayan. Christ offered Himself as a complete sacrifice on our behalf. How earnestly He worked to save sinners. Wow, tiribligid ang pagpangabudlay ni Kristo. How untiring were His efforts to prepare His disciples for service. But how little that we have done, or how little we have done. And the influence of that little that we have done has been terribly weakened by the neutralizing effect of what we have
left undone or undertaken and never brought to completion. And by our habits of listless indifference, how much we have been lost by failing to press forward to accomplish our God-given work. As professed Christians, we ought to be appalled by the outlook. So makita natin mga kauturan nga si Kristo gani nagsakripisyo gid, nagpangabudlay gid sing madasigon, nag-antos siya mga kauturan. Pero kita jutay lang gid ang aton nga participation, jutay lang gid ang aton amot, jutay lang gid ang aton panahon. Kag inang jutay, na-neutralize pa gid siya sa mga butang nga nabilin nga wala naton nahimo. Mga kauturan, tani no? Kung tuod-tuod kita nga seryoso nga alagad sa Ginoo, aton mga kauturan tugyan sing bugos no? Ang aton nga pag-alagad sa iya. Ilabi na gid ang aton nga tagipusoon, aton nga talento, aton nga resources, no? The plan of salvation was laid in a sacrifice so broad and deep and high that it is immeasurable. Christ did not send His angels to this fallen world while He remained in heaven. Si Kristo way nagsiling nga, ti, kamo lang to panaog, diri lang ko sa langit. Kundi, but He Himself went down without the camp, bearing the reproach. He became a man of sorrows and acquainted with grief. Himself took our infirmities and bore our weakness. And the absence of self-denial in His professed followers, God regard as a denial of the Christian name. Si Kristo nag-antos, way sa nagpabaya, nagpangabudlay gid. Way niya gintugyan nga kamo lang to mga anghel. Kundi siya nag-antos gid mga kauturan. Ti kita man bala mga kauturan, pahimuyong lang, no? So the absence of self-denial in His professed followers, no? Ini ginakabig sa Ginoo nga it is a denial of Christian name. Ginpanghiwala naton si Kristo, no? Those who profess to be one with Christ and indulge in their selfish desire for rich and expensive clothing, furniture, and food are only Christians in name, but to be a Christian is to be Christ-like. Bawo ko ng aton priority, ang aton iya nga mga, mga wants, ang display, no, ang extravagance. Pero kung lantawon ang aton nga record, sa tubangan sa Ginoo, malaka pa sa lato-lato mga kauturan. Makahuluya, no, sa Ginoo, nga siya nag-antos, pero kita yung mga kauturan nagpatuyang, wala kita nagsakripisyo para buligan ang bulaton sa Ginoo. So, ari, ang ginasiling nga diri, we need to what? To have the spirit of self-sacrifice. And that is the spirit of Jesus Christ. And yet, how true are the words of the apostles? Anong hambal niya Pablo? Nahanungod sini mga butang? For all seek their own. Sila, ila lang gid ang ila ko galingon, ang ila ginauna, no? Not the things that which are Jesus Christ. Okay? Amo nang tagna mga kauturan. Many Christians do not have works corresponding to the name they bear. Ti ang ilang ngalan nga Christian wala nag-jibe o ko santo sa ilang kabuhi, sa ilang binuhatan. Okay? They act as if they had never heard of the plan of redemption wrought out at infinite costs. Di mo na mga kauturan nga sining aton nga pagbasa, no, sang laygay sa pagkatulugyanan, sa pag-share sa inyo. Inigin sulat gid, no? Ellen White took time to wrote this one for us to be reminded of our obligation to Him, no? The majority aim to make a name for themselves in the world. So ang aton lang gid sila niya, makaangkong kita sing ngalan, no? Sa kalibutan, they adopted its forms and ceremonies and live for the indulgence of self. So nagpatuyang kita sa aton kagalingon. They follow out their own purposes as eagerly as do the world. Wow, amo ni
Instead nga ang kalibutan aton konverteron, kita pa ang nagpaanod-anod sa kalibutan. And thus they cut off their power to help in establishing the kingdom of God. Tiyan mo na mga kauturan, we lost the power to influence other and to share the gospel of the kingdom of God. Kay daw way makita paabot nga magkari ang Ginoo. We are Christian in name, but by practice we are becoming secular, no? The work of God, which should be going forward with tenfold its present strength and efficiency, is kept back like a spring season held by the chilling blast of winter, because some of God's professed people are appropriating to themselves the means that should be dedicated to His service. Di mga kauturan, kung isa ang means ang Ginoo nga dani na opportuniser para sa iya buluhaton, gingamit ta pa, ginusar ta pang ikapulo, ang ato sa atong kinataan, ang offering, ginuna ta na itong kaugalingon, amo na mga kauturan, nga tani ang buluhaton sa Ginoo nga mag-uswag sing 10 times in its advance, nahimo siya mga kauturan nga napunggan. No? Daw kaangay siya sang spring season healed by the chilling blast of winter. Okay, mga kauturan, no? Na-frozen siya, no? Because Christ's self-sacrificing love is not interwoven in the life practices, the church is weak where it should be strong. By its own course, it has put out its light and robbed millions of the gospel of Christ. Di mga kauturan, inang pagsakripisyo, no? Kung ang sacrificing love of Jesus, tani intertwine, no? Interwoven, no? Dapat i-wave ina sa aton nga practices, nga mangin parts ang aton nga lifestyle. Pero ang iglesia, nangin maluya, nga kung tani, mas malig-on. Okay? Tungod sa iyang dalanon, no? Iyagin patay ang iyang suga. And because of this, they rob millions of the gospel of Christ. Minilyon ang wala nakakilala kag nakabaton sang maayong balita ni Kristo. Tungod ang aton time, ginspenta sa kalibutan, ang resources, ginubos na dito, wala kita nag-budget para unahon ang ginharian sa Ginoo. Agud kuntani, nga madamo nga katawan ang maluwas. So, ina nga espiritu mga kauturan, aton nga ibalik, no? The spirit of sacrifice. How can those for whom Christ has sacrificed so much continue to enjoy its gifts selfishly? Si Kristo nag-anto sa aton, paano nga ipatuyang ini sa kabuhi nga dinalok mga kauturan? His love and self-denial are without parallel. So ang gugma, kag ang takwil ni Kristo sa iya sarili, why nising tupong? And when this love enters into the experience of His followers, so this is now the gospel. Kung ini nga gugma ni Kristo, ining ginatawag nga self-denial and self-sacrificing love, manginkabahin sang iya mga sumunod, they will identify their interest with those of their Redeemer. Okay? I like that. Their work will be to build up the kingdom of Christ. They will consecrate themselves and their possessions to Him and use both as His cost may require. Muna mga kauturan, ang pamangkot, nga kung kita na mapunan sang balaan ng Espiritu, nga ang gugma na ni Kristo among magahari sa aton, ang aton pamangkot, hindi nga kundi gastuhon o kung nga agastuhan, kundi ang pamangkot naton, pila ang galastuhan, kay maamot man ako. Mga kauturan, nagapalumbaan sila, nagapila sila dito, kay gusto sila nga mag-involve sa ministry. No? Hindi nga nagkupos, no? Kundi nagatinguha, no? nga base, maulihi sa investment dito sa langit. Now, this is nothing more than Jesus expects. No? Amo ni ang ginapaabot ni Kristo of His followers. No individual who has before Him so great an object as the salvation of souls will be at a loss to devise ways and means for denying self. This will be an individual work. So sa itong mga tao, mga membro sa iglesia nga ang ila priority among ginharian sang Ginoo,
Gamiton nilang ilang time, ang ilang resources, ang ilang talents, ang ilang kusog. They will not be at a loss. Okay? This is an individual work. Okay? All that is in our power to bestow will flow into the Lord's treasury to be used for the proclamation of the truth, and that the message of Christ's soon return or soon coming and the claims of His law may be sounded to all parts of the world. Missionaries must be sent out to do this work. Okay? So finally, mga kauturan, ari ang ginsiling diri. The love of Jesus in the soul will be revealed in the word and deed. No? So makita na sa aton pululungon kay sa aton binuhatan, kay sa aton kabuhi. The kingdom of Christ will be paramount. Amo na ato ang aton nga prioridad ang iya nga ginharian. Self will be laid a willing sacrifice on the altar of God. Everyone who is truly united with Jesus Christ will feel the same love for souls that caused the Son of God to leave His royal throne. His high command, and for our sake became poor, that we through His poverty might be made rich. So, amo na mga kauturan, ang sign sang true conversion is, hindi lang mabatian sa pulungon, sa aton nga paghambal, kundi makita gid sa aton binuhatan, kaya sa aton kabuhi, nga gina-reflect naton ang ginatawag nga spirit of self-sacrifice. Kag kita mangin maalwan, no? Bata man o tigulang, manggaranon man o imol, tanan willing na nga magpartisipar, no? TMI, total members involvement. And I hope nga ina matuman sa atong panahon mga kauturan, nga ibuhos ang Ginoong balaan nga espiritu agud nga madamo nga mga kalag ang malabot sa mayang balita, no? Ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan liwat nga nagapamati, no? Kabay nga magabalik liwat kita buwas sa among gihapon nga takna mga kauturan kag tion sa aton nga programa. Imbitaron ko kamuliwat sa pagpasalamat sa Ginoo for His promise to us. Let us pray. O Diyos, buligi kami nga mangin malipayon sa pagsuportar sa imong buluhaton. Kunyara pa o Diyos ang mga pagsulay, ang mga tawhanon kag unodnon o kung kalibutanon nga mga desire sa amon. Baguha kami Ginoo. Buligi kami nga mabaton ang pagbuhos ng balaan ni Espiritu, nga mangin malipayon kami sa pag-share sa mayang balita, nga mangin sigurado naman Ginoo nga mabunak o kung mabasa sang ulan sang Espiritu, nga sa amon kabuhi kami mangin maalwan, mangin mainantuson, matutom sa pasanyog sa imong balita, pinagi sa pagpangabudlay, subong man sa pag-share sa amon nga time, sa amon nga resources, sa amon kusog. Ikaw Ginoo mag-bless sa amon mga kauturan sa gihapon. Amon ikaw ginapasalamatan sa sining bulawanon nga pagtuon sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen.